ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ilang dekada nang umaasa sa mano-manong pagtatanim ng palay ang mga magsasakang tulad ni Kata Obinario ng Nueva Ecija. Mababa ang kanilang kita dahil sa taas ng production cost, dulot ng pag-aararo gamit ang kalabaw at pagpapatuyo ng palay sa pagbibilad sa kalsada. Dahil dito, sa bawat 100 sako ng palay, 4 ang natatapon lang, kaya lugi ang mga magsasaka. Ito ang problemang gustong lutasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka. Last week, dinayo ng Pangulo ang Gimba Nueva Ecija para inspeksyonin ang Rice Processing System o RPS, ang modernong pasilidad para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Pero para pampabilisan, ay kailangan ito mechanization ang ginagawa natin. Dagdag pa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., Pagbibilad ng sa kalye, maraming losses dyan eh. Tsaka maraming pangit yung quality. Better quality means better price. 213 ang ginagawa at ipinamamahagi ngayong rice drying facility sa iba't ibang lalawigan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang katabing rice mill. Nandito na yung milling, nandito na yung drying. Lahat ng value added ay nandito, naiiwan sa kooperatiba, naiiwan sa mga magsasaka. Ang modernisasyong ito ang bagong muka ng agrikultura. Yung mga nagsasaka ay nakangiti at ibig sabihin na maayos ang kanilang hanapbuhay. Sila ang nagpapakain sa buong Pilipinas, kaya alalahanin natin lagi ang kanilang kalagayan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ito ang bagong kwento ng agrikultura, ang pagtatanim ng pagbabago at ang pag-ani ng pag-asa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa buong Pilipinas, 6 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at kamusta po ang bawat isa sa inyo ngayong hapon ito. Welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayong huling linggo po ng buwan ng Marso, March 29, 2026 at inaanyaya namin kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon at siguro malamang sa inyo ay busy ngayon at talaga nga naman na ngayon ay Palm Sunday o Araw ng Palaspasa at tayo ay papasok sa Holy Week at yan kasabay ng ating paggunita ng Holy Week ay syempre meron tayong mga pag-uusapan regarding dyan sa Holy Week at maya-maya yan. Pero bago yan, meron din tayong pag-uusapan about sa ating health heat related emergency. Okay? Ayan kasi feel na po ba nyo na summer at napakainit na po sa labas? Ayan
The heat is on na po. Kaya yan ay pag-uusapan natin sa ating talakayan ngayon. At syempre nais natin na pasalamatan ng bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, ang ating Secretary Dave Gomez at ang ating Station Manager Sir Alan Alianig, kasama yan ng ating director na si Fernando Sanga, at kasama yan ng iba pa nating kasama dito sa programa, si Sir Ray Sampang, at ang ating nasa technical side si Sir Oli Lopez. Yan, siya po ang nag-play ng The Heat is On, at ang ating si Ma'am Joy Timidan kasama si Ma'am Tess Ramirez. Okay, at syempre sa Philippine Red Cross, walang iba ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama ng iba pang Board of Governors, kasama ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang, at ng mahigit 100 chapters natin nationwide, at kanilang mga Board of Directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, maraming tayong mga bisita ngayong hapon ito. So kung gusto nyo pong magtanong, mag-comment, mag-like and share din po tayo sa ating Facebook page sa Kalinga Hatid, at syempre sa Radyo Pilipinas Facebook page. Napapanood din tayo sa YouTube, live streaming, at sa ating For the Box at Digibox sa TV po. Nakikita po tayo sa TV. Ayan, sa For the Box at Digibox, at syempre sa napapakinggan tayo live saan man sa kapuluan ng bansa, syempre 738 kHz. Okay, kasama na po natin via Zoom Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, Gob. Yes, magandang hapon. Ngayon ay dalawang topic natin. Apo. Dapat ang Philippine Red Cross Semana Santa 2026. At ang isang bisita natin ay si John Lester Villamartin, Apo. Volunteer Emergency Medical Services, Safety Services, Philippine Red Cross National Headquarters. Siya ang una nating imbitahin na makausap. Kailangan magsimula tayo sa deployment at saan-saan tayo magtatayo ng mga first aid stations para sa Semana Santa. John Lester Villamartin, go ahead. Bumati ka muna at sabihin mo ang pinaplano tungkol sa ng safety services tungkol sa Semana Santa. Magandang hapon. Go ahead. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Lester Villamartin po, na EMS volunteer po ng Philippine Red Cross National Headquarters. Ngayon po, ang Philippine Red Cross po kasi ay nagkakandak po ng taon-taon na Holy Week operation para ma-ensure po natin yung safety at well-being po ng ating mga kapwa Pilipino. Lalo na po itong Holy Week na to ay isa sa mga pinaka-busy na travel periods po sa atin sa buong bansa. So every year po milyon-milyon pong individual ang umuwi sa kanilang mga probinsya, pumupunta po sa mga pilgrimage sites at sa mga tourist destination na nagre-result po ng pagkabigat ng trafiko sa daan, sa pag-surge po sa karagatan at sa himpapawid po. So ang operation po ng Red Cross or Holy Week operations ay nag-aim po to provide timely and life-saving first aid and ambulance services sa buong bansa. So nagfo-focus po ang Red Cross sa mga high-risk areas katulad po ng mga highways, bus terminals, airports, seaports, churches, pilgrimage sites at sa mga popular na tourist spots. So, simula po ngayong linggo hanggang sa susunod na linggo po ay nagsimula na po ng pumwesto ang PRC sa iba't ibang lugar katulad po ng mga airports, sa mga beach, sa mga bus terminals, sa mga simbahan po, lalo na po ngayon ay Palm Sunday, sa mga expressway, highways, gas station, sa mga bundok po na umakyat ngayon, sa mga rivers po na ngayon po ay iniibsan ang init ng panahon, at sa mga seaports po natin. So ang PRC ay magde-deploy po ng 301 na first aid station. Magde-deploy din po tayo ng 73 na ambulance unit nationwide, at magpapadala po tayo ng or magde-deploy po tayo ng mahigit na 2,238 na staff and volunteers natin, at magde-deploy din po tayo ng 123 na welfare desk, mga foot patrols ng 111 at mga mobile units po. So ngayong araw po, i-share ko lang din po, ngayong araw po as of 2:30 PM, nakapagpatayo po tayo ng 19 first aid station, nakapagpalabas po tayo ng 6 na ambulansya, nakapag-deploy po tayo
tayo ng 92 na staff and volunteers. Nakapagpa-deploy din po tayo ng isang mobile clinic, 2 welfare desks, foot patrols and mobile units po, lalo na po sa mga bus terminals po natin and seaports po na nag-i-start na po ngayon na bumiyahe po pauwi at papunta po sa mga tourist destinations. So ngayon po as of 2:30, nakapag-cater na po tayo ng 260 na pasyente, kabilang po dito ang 248 na kinuhanan lang po ng vital signs and blood pressure. 11 po dito sa 260 ay nagtamo po ng mga sugat, blisters, nahilo, nagkaroon po ng sprained ankle, and isa po dito ay major case na naka-experience po or nagkaroon po ng hypertension. Paki-on yung Salamat, camera mo. Lester, kasi napaka-updated ang binigay mo right now, no? Kasi ito na nga ang mga challenges na nararanasan kapag operation ng Holy Week. Iiwan muna kita dahil pag-uusapan naman namin ang pag-iwas sa mga sakit sa tuwing tag-init. Kasi yung period na ito ay talagang tag-init, and we have a number of staff na inanyayahan upang may paliwanag kung ano-ano ang mga gagawin nila sa pag-iwas sa mga sakit tuwing tag-init. Ang una ay si Dr. Adrian Jeremiah Bornilla, volunteer doctor, PRC Medical Corps. Siya ang una natin tatanungin ano-anong mga sakit ang maaring makuha kapag tag-init o tuwing summer season. Go ahead, Dr. Bornilla. Magandang hapon po. Yes. Yung mga nabanggit po nating heat-related illnesses po na pinag-uusapan natin sa ngayon, isa siyang spectrum o continuum po. Ibig sabihin, hindi po siya isang sakit lamang. Maaari po ito magsimula doon sa mga mayroong mild o hindi gaanong seryosong mga sintomas. Ito po yung mga tinatawag nating heat edema o yung pamamanas po, lalo na ng mga magkabilang binti, paa. Pwede po mangyari iyon kapag nakakaranas tayo ng heat-related illness. Pwede rin pong magkaroon ng mga pamumulikat o yung heat cramps po na tinatawag natin. Ito po, nasa mild pa rin po ito ng mga manifestasyon ng heat-related illnesses. Kabilang na rin po dito yung tinatawag natin mga Pinoy na bungang araw o yung heat rash o prickly heat. At panghuli po, doon naman po sa medyo moderate o yung mga medyo seryoso pong kondisyon na napapabilang under heat-related illnesses, yung tinatawag nating heat syncope o heat exhaustion. Ito po, medyo nahihirapan na yung katawan natin na humabol o mag-adjust doon sa nararamdaman niyang init sa labas. At yung pinakakinatatakutan po natin, yung pinakagrabe o seryoso na maaaring maging sanhi ng kamatayan kapag hindi po agarang nalunasan ay yung heat stroke po. So, yun po yung mga iba't ibang uri ng sakit na napapabilang under heat-related illnesses po. Maraming salamat, Dr. Adrian. Tatanungin naman natin si Cheryl Eunice Lazaro bilang National Field Representative ng Health Services. Ano naman ang preparasyon na ginagawa ng Health Services? Kasi nabanggit yung mga sakit. Ang tanong ay paano maiiwasan yung mga sakit na yun? Go ahead, Cheryl. Ayan. Magandang hapon po sa lahat. So, yung pag-iwas po natin dun sa sakit na sinasabi ni Doc Adrian kanina, isa po yung ginagawa natin is yung pinapakalat po natin sa mga komunidad kung paano ito maiiwasan. Nagbibigay tayo ng mga lectures, kung paano ito iwasan, yung first aid, kung paano to malulunasan kung sakaling sila ay nasa bahay lamang, pati yung mga iba-iba pong paraan katulad ng pagsusuot ng mga light na damit, light colored na damit, mga pag-inom ng tubig, at yung syempre yung pagkonsulta po sa pinakamalapit na health center. Siyempre, sa mga nabanggit na sakit, na tag-init, paano maiiwasan ang mga sakit na ito? Siyempre, dapat yung kahandaan ang pinag-uusapan natin. Go ahead, Cheryl. Opo, yung isa sa mga kahandaan is yung kailangan pagka lalabas po sila ng bahay, palagi sila may bit-bit na inumin na tubig. Kasi iwasan din po yung paglabas ng simula alas 9 hanggang alas 4 ng hapon dahil yun po yung isa sa mga kasagsagan ng init natin sa ngayon. Kung hanggat maaari,
Huwag po tayong lalabas ng bahay ng ganong oras, ng ganong kainitan. Pero kung hindi naman po maiwasan, kailangan meron tayong mga pang-suporta, yung pang-iwas sa araw, katulad ng payong o kaya sombrero. At saka of course, tubig. Tubig po ang pinaka-importante. Yes, yes. Sa pagpapatuloy natin, meron tayong dalawang kasama dito na kumakatawan. Isa sa Laguna Chapter Services at isa sa Tarlac Chapter Service representative. Ang una ay si Leah Lorraine Lopez na ang tanong naman natin ay ano ang may papayo nila, may papayo nyo ng chapter ninyo sa mga kasama ninyo dyan at sa paggugunita ng Semana Santa at mga lalahok sa pagpapako ng krus at pagpipinitensya. Kasi mahalagang alamin na ngayong Holy Week na ito ay talagang maraming mga sumasali dyan sa Semana Santa. Simulan natin sa Laguna kasi I'm sure marami kayong activities, Lea, dyan sa Laguna na kailangan iulat bilang representative ng health. Go ahead, Leah. Ayun po, magandang hapon po sa ating lahat. Sa yung mga pwede po nating ipayo sa mga magugunita po ng Semana Santa po is kailangan pong siguraduhin po nila na maganda po yung kanilang kalusugan bago po sumali po sa penitensya po. Ayun. At siguraduhin po nila na bago rin po sila umalis ng bahay ay meron po silang sapat na daladalang tubig upang maiwasan po yung dehydration dahil alam naman po natin ngayon po sa nararanasan po natin ngayon isa po to sa pinakamainit na panahon. Ayan. Tapos po iwasan din po na maaari rin pong iwasan ang matagal na exposure po sa araw lalo na po kapag po tanghali. Ayan. Kasi po kapag po tanghaling tapat, ayun, baka po doon po posibleng makuha nila yung mga sakit na maaaring maranasan po tuwing tag-init. Kung may sugat naman po, siguraduhin pong malinis din at naalagaan po ito upang maiwasan po ang infection. Dahil, ayun nga po, kapag mainit po, mataas din po yung tsansa na mabilis pong kumalat yung infection sa katawan. At ayun po, mainam din po na kumonsulta po muna sa mga health workers, mga standby medical volunteers po bago po sumali sa kahit ano pong gawain o aktibidad po ngayong Semana Santa po. Lalo na po na kapag po may mga ganitong pagdiriwang po sa ating bansa ay crowded na crowded po talaga. Ayun. Okay. Punta naman tayo sa Tarlac, si Sherwin Lazaro ko Jr. ay nandito, representative ng health. Alam mo, pag bumibiyahe ang mga tao, siyempre pupunta sila sa north, sa Tarlac, Pangasinan, etc. So, gaano kahanda ang mga volunteers ninyo sa Tarlac para ma-monitor ninyo ang mga nasabing sakit sa tag-init at pagdating ng mga health emergencies? Ano ba na-experience ninyo na health emergency sa Tarlac? Go ahead, Sherwin. Thank you po, Ma'am Cora. Sherwin po from Philippine Red Cross Tarlac Chapter. Paghahanda po na ginawa ng chapter po, Tarlac Chapter is next week po on Tuesday, magkakaroon na ng mga health stations and first aid stations na itatalaga po dun sa maraming mga tao para at least meron silang mapagkukuha na ng suporta in case of emergency. So we do the social media platform as well. Meron po kami mga pages. Tapos naglalagay po tayo ng mga emergency numbers dyan, tulad nung number natin sa EMS sa Tarlac, so that kung magkaroon man sila ng emergency, they can call the chapter directly. And kung tinatanong niyo naman po kung gaano kahanda, so itatalaga po ng Tarlac Chapter as of our Chapter Administrator, Ms. Jeneline G. Miclat, and our Safety Service Representative na Ms. Jenny Tadena is 4 po na station sa Tarlac City. Agob Cora?
Gusto Yes, lang go nat ahead. gusto lang natin tanungin itong mga taga-chapter natin kung kamusta ang inyong temperatura diyan. Lalo diyan sa Tarlac, mukhang init na init si Sir si Sir Sherwin. Mainit po ba diyan sa chapter ngayon? Actually po, today is Sunday, so wala po kami sa chapter. Nasa bahay lang po kami. And medyo mainit nga po. Pero okay naman po. Hindi lang naman kayo nainitan. Ako din. Dito sa bahay namin sa Parañaque, talagang sa trabaho natin dito, ay huwag tayong magrereklamo. Pero siguro ang palaging tanong, paano maiiwasan ang mga sakit na pagkasabi sa pagdulot ng mga emergency? Napaka-critical sa akin yung papel na ginagampanan ng Laguna at ng Tarlac, dahil kayo yung arm natin na front service na tumutulong, no? And of course, nasabi ko na rin na si Cheryl bilang National Feed Representative ay dapat ma-monitor ano yung pangyayari sa health services in the case sa ating field office. So babalikan kita, Cheryl, pero meron unahin pong- natin. Go Sorry ahead, po. ikaw muna, Sherwin. Opo, sige po. Kasama po dun sa paghahanda ng Philippine Red Cross is meron po kami mga Red Cross 143 na community health volunteers. So meron din pong pinapalabas si health services or sinesend dun sa mga group chats natin. We call it the extreme health heat-related illnesses na reminders lang po kung ano yung mga dapat gawin, yung wag paglabas ng alas 9 hanggang alas 4 ng hapon, pagdadala lagi ng tubig, pagdadala ng payong, pagsusuot ng light clothing, yung sinasama po rin po namin doon sa mga, halimbawa po sa chapter, meron po kasi tayong mga mass blood donation. So under the health services, the staff and volunteers go with the blood services, and then they will be providing healthy lectures in regards with health heat-related emergency. So nagbibigay po kami ng mga IECs, tapos nagle-lecture na rin po kami. So that yung information dissemination napaka-importante po kasi may iwasan lang po talaga natin yung mga heat-related emergency kung magiging equipped po ng knowledge yung mga mamamayan natin. Katulad ko na matanda na, talagang hindi na dapat lumabas sa mga mainit na panahon. And I'm sure si Lester sasabihin din yun, kasi ito yung mahalaga na yung at risk na mga may edad na, may mga sakit na, ay wag nang magpunta sa mga lakaran sa Semana Santa. At gusto ko din malaman anong may papayo nyo sa mga lumalahok sa pagpapako ng krus o mga pagpipinitensya. Siguro ikaw naman, sa Laguna, meron ba kayong mga tao na nagpipinitensya sa Laguna? Marami din mga simbahan dyan pinupuntahan eh. Go ahead. Ayun po, sa Laguna naman po, pero bago po ang lahat, binabati ko po muna yung chapter administrator po namin, si Sir Frank Soromero po Diyan ng ba si Laguna Sir Frank? chapter po. Ah. At ang mga bumubuo po ng Laguna chapter. Sa Laguna po, alam naman po natin at kilala naman po na marami pong mga namamanata, marami pong mga sumasali sa pagpapako sa krus, sa pagpipinitensya po, ayun. Kaya po ang Laguna chapter po is nagde-deploy po ng sapat po na mga first aider, ng mga medical volunteers natin at mga RC-140 po para po magabayan po yung mga namamanata once na may mangyari po. Pero wag naman po sana. Ayun po. At sa tulong din po ng mga RC-140 at mga volunteer po, nagkakaroon din po kami ng iba't ibang health dissemination po, mga paalala po tungkol po sa pangkalusugan dahil alam naman po natin na kapag po ang mga ginagawa ay mga pagpapako sa krus at pagpepinitensya po is mataas din po yung risk sa health nila. Ayun. So, sa pamamagitan po ng health dissemination po, nabibigyan naman po ng sapat na edukasyon at kaalaman po yung mga namamanata, lalo na po ngayong tag-init po. Gob Cora? Of course, sa Laguna, maraming mga paliguan, maraming mga
nagpupunta sa mga resort. Kaya kasama na rin yan. Balikan lang po lang sandali si kanina na interview natin si John Charel? Lester, no? Si John Kasi Lester. ang papel mo ay Volunteer Emergency Medical Services, Safety Services. Ano yung ginagawa mo ngayon or nagawa mo na makatutulong para maging safe yung mga miyembro natin? Go ahead, Lester, and then susunod si Sherwin. Okay po. Bali po, ang role ko po ngayong Semana Santa is mag-collect po na lahat po ng information, lahat po ng nire-report po ng mga volunteers natin sa ground. So, kasabay po ng pagre-report po nila, lagi po natin silang pinapaalalahanan na magbaon po ng tubig, lalo na po lalo na po ngayon na sobrang init sa kanilang mga stations kasi syempre po hindi lang po tayo naka-station sa mga loob na establishment kundi naka-stations din po tayo sa mga highways, sa mga expressways po na alam po natin sobrang init at wala pong masyadong ventilation. So pinapaalalahanan po natin lahat po ng ating mga volunteers at lahat po ng mga naka-deploy ngayon pong Semana Santa na magbaon ng kanilang tubig, magbaon ng kanilang mga panyo at towel para maibsan po ang tag-init ngayon. Si Sherwin naman ay sa Tarlac at I am sure maraming nagbibiyahe papuntang north at nakita ko miski sa mukha lang ni Sherwin ngayon ay pawis na siya. Pare-pareho lang tayo, no? At mamaya bago tayo mag-break, si Charel naman ay tatanungin ko din kasi siya ang overall National Field Representative. Ano yung panawagan niya? Sherwin, ikaw muna. Ano yung panawagan mo sa Tarlac? Sa mga kababayan po namin sa Tarlac, you can visit our website or yung page po ni Philippine Red Cross. Tapos i-check din po natin doon kasi dapat makita rin po natin yung signs and symptoms ng heat-related emergencies para at least meron tayong knowledge about that. Tapos tingnan na rin po natin, makikita rin natin doon kung ano po yung mga first aid management, katulad ng kung halimbawa, meron na siyang signs and symptoms ng heat exhaustion. So kailangan i-move na natin yung patient doon sa shaded area or doon sa cooler place. Yan, tapos pwede natin lagyan ng, mag-spray tayo ng water doon sa body ng patient natin. And then, pwede rin natin silang painumin. Pero siguraduhin lang natin na conscious po sila. Okay, so huwag natin basta-basta bigyan ng water or any energy drink or yung pang electrolytes. Okay, hanggat hindi pa natin masisigurado na conscious yung patient. Ngayon, dun sa mga makaka-experience naman po talaga na heat stroke siya, ganyan, we can dial the emergency number ng munisipyo natin or we can dial Red Cross 143. Tapos para po dun sa mga emergency situation na hindi na talaga natin kaya handle. Pero habang inaantay natin yung emergency, yung mga magre-rescue, and again, we can move the patient and then we can spray water to them. Basta wag lang yun dun sa mukha po para hindi ma-aspirate. Tapos, ang may papayo ko lang is more water po talaga, at least 6 to 8 glasses of water para tuloy-tuloy yung hydration. Tapos kung hindi naman kailangan lumabas, wag na pong lumabas. Kung kailangan pong lumabas, then we need protection from the sun. Okay? Lalo na po yung mga nagmumotor din. Hindi naman po ibig sabihin na naka-jacket ka kasi kapag heat-related, yung core temperature po ang pinoprotektahan natin, hindi naman yung skin. So, iwasan din yung mga makakapal na jacket. Okay. Rob Cora. Si Sherel naman, National Field Representative. So, the whole country ang panawagan niya pag siya ay nagbababala sa mga chapters. Rob Cora. Ano sa palagay mo ang napaka-effective na babala sa mga chapters natin? Anong kahandaan ang re-remind? Kasi na-mention na ni Sherwin yung pagdadala ng tubig, etc. Ako nga, ang message ko sa mga matanda, tumigil na sa bahay. At magpamaypay na lang kung wala silang electric fan. Ikaw, Sherel, Sherel, practical na masasabi mo? Katulad sa mga matatanda
na mga nasa bahay lang. Ma'am Go Cheryl, ahead, Cheryl. Ma'am Cheryl, Govcora, sandali lang at kailangan na natin mag-commercial break. Tayo ay sinesenyas na sa technical side natin. Yung Sige, sagot ni... reserve ka muna, Cheryl, pag open natin, ha? You can reserve. Sige. Go ahead, Edison. Magbabalik po tayo sa ilang mga paalala. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ang tinuturing na makina ng ekonomiya ng bawat bansa. Mahigit kumulang na 70 milyong mga MSMEs ang matatagpuan sa buong Southeast Asia. Ang mga ito ang lumilikha ng 85% ng kabuuang mga trabaho at nag-aambag ng halos 45% sa gross domestic product ng rehiyon. Mula sa mga pwesto sa palengke hanggang sa mga online business, ang mga pagsusumikap at inobasyon ng maliliit na negosyo ang nagpapaandar sa lokal na ekonomiya. Dahil nga dito, patuloy ang pagsisikap ng ASEAN na higit pang mapalakas ang sektor ng MSMEs sa pamamagitan ng paglikha ng mga programang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa paglago ng mga negosyo. Isa sa mga pangunahing hakbang dito ay ang pagsusulong ng digital transformation. Sa katunayan, nagtipon sa Bonifacio Global City kamakailan ang mga eksperto mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN upang ipagpatuloy ang pagbabalangkas ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Sa pangunguna ng Pilipinas, bilang chair ng ASEAN 2026 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng kasunduang ito na palakasin ang digital trade at ang ugnayan ng mga ekonomiya ng Southeast Asian nations sa gitna ng mga hamon ng nagbabagong mundo. Ayon ito kay DTI Secretary Maria Cristina Roque. Central to this is the ASEAN Digital Economic Framework Agreement, or the DEFA. This is arguably our most ambitious undertaking. When completed, this will form the region's most comprehensive framework for digital trade and digital economy, which is actually very important. Kapag naisakatuparan, inaasahang mas mapapadali ang digital transactions sa pagitan ng mga bansa. Kabilang diyan ang cross-border payments at ang paglaban sa online scams at mga banta sa cybersecurity. Malaking tulong ang mga ito para makapasok ang maliliit na negosyo sa mas malaking merkado sa loob ng rehiyon sa tulong ng makabagong teknolohiya. At tinatayang aabot sa $2 trilyong ang halaga ng digital economy ng ASEAN pagsapit ng 2030 kapag ganap nang naging epektibo ang DEFA. Patunay ito ng walang humpay na pagsusumikap ng bawat kasapi ng ASEAN na maihatid ang mga mamamayan nito tungo sa maliwanag na kinabukasan at sa mas matatag na Southeast Asia. Safecard is more than just a card. It's your lifeline when life takes an unexpected turn. For only 1,200 pesos a year, become a member of the Philippine Red Cross, the country's foremost humanitarian organization. Instantly give a donation that supports our worthy causes. Get free one ambulance service when emergencies strike. Receive free one bag of blood, a gift that can save a life. Get accident benefits that safeguard you and your family. Contact us today.
Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, nagbabalik po tayo sa ating talakayan tungkol sa heat-related emergencies at ang ating Semana Santa operations na ngayong taon sa Philippine Red Cross. Pero may naiwang tayong hanging question kay Ma'am Sharel. Meron din tayong question dito pero unahin muna natin sagutin yung tinanong ni Gob Cora kay Ma'am Sharel. Gob Cora? Kasi may mga sakit ba na minomonitor ang PRC bukod sa nasabing sakit sa tag-init? Go ahead, Sharel. Yun po. Yung tag-init, isa din po sa mga monitor natin is yung pagtaas ng kaso ng measles o yung mga iba't ibang sakit sa balat. Dahil pag tag-init po, mas marami po ang nagiging kaso ng mga sakit sa balat katulad nga po nung bungang araw o yung measles. Dahil sa init, mas mabilis po yung pagkalat nito. Dahil sa init ng panahon, kaya siya tumataas sa ngayon. Ito naman, kasi nandito yung Laguna chapter, si Lea Lorraine Lopez. Gaano naman kahanda ang mga volunteers ng PRC pagdating sa mga health emergencies? Kasi parang ine-expect natin, pag tag-init, ganito, pag merong mga, ang alam ko, sa mga panahon to, yung kagat ng aso, kagat ng pusa, ay rabies. Nababalitaan din na nangyayari sa mga lugar. Ano sa palagay mo sa Laguna ang naging karanasan nyo in the past at ano yung ina-anticipate nyo sa Laguna na sa kainitan? Although, sabi ko nga, kahit mainit, pwede silang mag-swimming sa mga resorts na magaganda sa Laguna. Pero ang problema din sa Laguna, maraming kinakain. Baka magkasakit sa dami ng kinakain. Sarap ng Go ahead. Yun po. Sa Laguna chapter naman po, pagdating po sa kahandaan po ng ating mga RC-143, bago po magpa-deploy si Laguna chapter po ng mga medical volunteers sa mga RC-143 po natin, sinisigurado po ni Laguna chapter na sumailalim po ang mga to sa iba't ibang training po, kagaya po ng basic life support, yung mga CPR training po, and mga training po sa health. Ayun, para sapat po yung kaalaman nila once na pumunta po sila sa field or ma-deploy po sila, lalo na po kapag may mga iba't ibang pagdiriwang o aktibidad po na sinasagawa dito sa Pilipinas. Ayun po, at syempre po, lagi rin po namin pinapaalalahanan yung aming mga volunteer at mga personnel po na safety first po. Ayun, laging paalala rin po ni Philippine Red Cross yan na bago po tayo lumabas is kailangan isipin rin po natin yung safety po natin. Ayun po. Of course, babalik ako kay Lester, no? Kasi ano-ano ang yung naipapayo sa mga kababayan natin na uuwi sa probinsya o magbabakasyon. Kasi parang gusto nila, enjoy sila, pero hindi nila naiisip na baka pag-enjoy nila, magkasakit sila. Go ahead, Lester. Okay po, anin ko na po yung opportunity na to kasi last year po nakapagtala po tayo ng nasa 57 na cases po ng jellyfish sting. So may papayo po natin na sa mga lalo na po ngayon tag-init, lumalabas po yung mas dumadami po yung ating mga dikya or mga jellyfish po sa ating mga karagatan. So doubly ingat na lang po at kung sakali po kayo ay madikitan or masting po ng ating mga jellyfish, tanggalin po agad at lumabas po agad sa dagat para mas maiwasan po natin na kumalat at mag-spread yung ating infection. Also, nagkaroon din po tayo ng ilang cases din po ng pagkalunod sa mga resorts and sa mga sa resorts, sa rivers and sa mga dagat po. So,
iwasan po iwasan po natin na pumunta po sa mga malalalim na parte ng katubigan, lalo na kapag hindi nyo po kaya. And kung may mga bata po kayong kasama na lumalangoy, bantayan niyo pong maigi para hindi po sila mawala or hindi po sila maaksidente. Isa din po sa mga papayo po natin sa mga uuwi po, siguraduhin din po ang seguridad sa bahay. So, make sure po natin na ilak po na mabuti ang pinto ng inyong mga bahay at hugutin po lahat po ng saksakan po ng mga appliances para maiwasan din po natin ang sunog at makatipid po tayo sa kuryente. Isa rin po is i-condition din po natin ang ating sasakyan, lalo na po kung kayo po ay nagmamaneho. So, tandaan po natin ang blow bagets. Ito pong blow bagets na to ay meaning is battery, lights, oil, water, brakes, air, o yung hangin po ng gulong, gasolina, engine, tires, at ating sarili or yung driver para at least wala po tayong aberya habang po tayo ay nagmamaneho or umuwi po sa ating mga destinasyon. Isa din po is mag-hydrate po tayo palagi para maiwasan po natin ang pagkahilo at heat exhaustion po kung tayo po ay bumabiyahe, kung sa sasakyan sa private car man or sa mga terminals po, sa mga bus and sa mga barko. And mas maganda din po na maaga din po tayong bumiyahe para maiwasan po natin ang masyadong siksikan po sa mga bus, sa mga barko po. Mag-book po tayo na on ahead din po. And alerted din po tayo sa mga budol-budol at wag po tayo basta-basta magtitiwala sa mga strangers po sa mga terminal. Yun lang po yung may papayo natin, and kung sakali po na meron po tayo mga emergencies po sa daan, sa mga terminals or sa mga tourist destinations po, sa mga resorts, pwede po kayong tumawag sa 143 ating ang Red Cross, Philippine Red Cross Emergency Hotline, or pwede po kayo pumunta sa pinakamalapit na station, sa mga emergency stations malapit po sa lugar ninyo. Babalikan ko si Dr. Adrian Jeremiah Bornilla kasi volunteer doctor siya, PRC Medical Corps. Ano ang message mo? Kasi ikaw ang, kumbaga, the rest are volunteers, the rest are staff, but you are medical corps. So, sa iyong karanasan, ano yung maipapayo mo sa mga communities na nagkaroon ka na ng opportunity na makaserve or sa mga ospital? Ano yung, sa akin, ang palagi kong sasabihin, bawal mamatay, di ba? Kasi kaya mamamatay ang tao, walang kahandaan. At kung kahit may kahandaan, ang sakit nila, hindi nila na-anticipate, meron pala silang vulnerabilities. Kaya lalo na sa matatanda, may kapansanan, anong panawagan natin, Dr. Bonilla? Bonilla, rather. Yes po. So, ayun po, maganda po talaga yung mga punto na na-raise po ni na Sir Sherwin, Ma'am Sharel, Sir Lester, and Ma'am Leah po dun sa mga pag-identify po ng mga kailangang i-watch out for o mga bantayan, lalo na po sa mga vulnerable o yung mga taong kailangan nating alagaan ng mas matindi kumpara sa mga healthy individuals. So, tama nga po kayo, yung mga medyo may edad na po, mga may ibang kapansanan, lalo na po yung mga may sakit sa puso, may mga iniinom na gamot bilang maintenance, kailangan po maging mapagmatsyag po, at kung kakayanin po sana ay iwasan na pong lumabas, lalo na po kung sobrang init po sa pupuntahan po ninyong mga lugar. Maliban pa po dito, iwasan po yung pag-inom ng alak, lalo na po hindi naman po lingid sa kaalaman na kapag po nag-uuwian sa mga probinsya, nagkakaroon po ng mga family reunions kasi minsan nga lang po magkita-kita yung mga magkakaibigan, magkakapamilya. Iwasan po yung pag-inom po ng mga alcoholic beverages, lalo na po kung mainit, kasi po maaari po itong makadagdag sa dehydration na mararanasan ng katawan ninyo, dagdag pa po dun sa tubig na nawawala kapag po matindi yung pagpapawis, sanhi ng matinding init ng panahon. Maliban pa po dito, maging mapagmatsyag din po dun sa mga bata nating kapamilya, mga apo, anak, pamangkin, kasi po vulnerable din po sila sa mga heat-related illnesses. Maliban pa po dito yung mga sakit na nabanggit po ni Ma'am Sharel kanina, yung mga viral na mga sakit tulad ng bulutong o chickenpox, measles o tigdas. At pag po makapansin kayo ng mga sintomas tulad nung may mga lumalabas na butlig-butlig sa iba-ibang parte ng katawan, may kasamang lagnat
ubo, o minsan pamumula po ng mata, pumunta po agad sa pinakamalapit na doktor po ninyo para po ma-advisean po kayo o mabigyan kayo ng abiso at tulong medikal kung kinakailangan po. Maliban po dito, tumataas din po yung kaso ng mga animal bites, mga dog bites po at yung mga kailangan po natin kasing iwasan po yung rabies virus po na dala po ng pagkakahagat ng mga animals po sa atin. So kapag po maka-experience po kayo o makaranas po kayo o nakagat po kayo ng aso o iba pa pong mga hayop habang kayo po ay umuwi sa inyong mga probinsya, una po ay lilinisin po agad yung sugat para po maiwasan na pong magkaroon ng bacterial infection po dun sa kagat ng hayop na nakakagat sa inyo. At pangalawa po, pumunta po agad sa pinakamalapit na health facility o di naman kaya animal bite center. Kasi po, ang rabies po kung hindi po maagapan, hindi mabigyan ng angkop na mga bakuna ay fatal po. So maaari po itong magdulot ng kamatayan kung hindi po maagapan at mabigyan ng angkop na lunas. So ayun po yung mga gusto ko pong ipahatid na advice po sa mga kababayan natin na hindi lamang po heat-related illnesses tulad ng heat exhaustion at heat stroke yung babantayan natin, kundi iba pa pong mga viral at mga iba pa pong mga sakit na dapat ay alam din natin na kailangan mabigyan ng agarang lunas po upang maiwasan na ang dagdag na komplikasyon o kamatayan. Ayun po. Kasi ako ay public health, no? Alam ko yan. Kaya bawal magutom, bawal sobrang kabusugan, at therefore hindi makakope sa init ng panahon. So dahil last na tayo, 10 minutes, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na yung final message nyo sa mga nakapanood sa atin na sa palagay nyo gusto nyong iwan sa kanilang hindi nila makalimutan. Uunahin natin yung field, Laguna. Anong message mo, Lorraine, sa mga nakapanood sa atin na gusto mong wag nilang makalimutan? Sa dami ng mga pinag-usapan natin, ano yung message mo? Na, ang alam kong message, bawal mamatay. Pero ikaw, anong message mo sa mga nakapanood sa atin? Rin po, para po sa lahat ng mga nakapakinig po at nakapanood po ng Kalingang Hatid ng Red Cross ngayong hapon po. Ang ipapaalala ko lang po is yung laging pinapaalala po sa atin ng Red Cross na safety first po, kahit saang aspeto po or kahit ano po yung mga okasyon o pagdiriwang na pupuntahan po natin. Lagi po nating tatandaan na yung kaligtasan po natin yung unahin po natin. Kasi yun po yung isa sa pinakamahalaga po na, at yun po yung mga siguro paalala na hindi na kailangang bayaran, paalala na hindi na po kailangang ipaalala pa ng ibang tao dahil dapat po alam po natin yon sa sarili po natin. Ayun po. Sherwin, sana hindi ka na pinapawisan, pero ano yung message mo sa mga nakapanood sa'yo? Yes, Ma'am Cora. Bago po tayo matapos, batiin ko lang po yung manager namin sa health services, si Mr. Mark Alvin Abrico. Thank you po dun sa opportunity nga. Tsaka po yung health services team natin ng national. At saka si inyo, yun din po, administrator nyo. Siyempre, bukod po doon sa pag-inom ng tubig at pag-stay po doon sa mga malalamig na lugar, uglayin din po natin siguro na mag-shower kahit na 2 beses. 2 beses na po yung pagpapaligo para at least yung temperature po natin is na-maintain po natin. Pwede po sa umaga, tapos pwede rin sa tanghali. Pag talagang mainit talaga, katulad ngayon, nandito po kasi ako sa sala, so mainit talaga. After po nito, mag-shower ako para makaiwas ako dun sa heat-related emergency. Sana ma-interview ka ulit pagkatapos mo mag-shower. O ngayon, susunod si Cheryl. Si Cheryl naman, alam mo, as National Field Representative, malaki ang papel mo in the entire Red Cross. So sa palagay mo, anong mensahe mo sa mga nagtatrabaho sa Red Cross? Kung sa mga taga-Red Cross, bawal magkasakit, bawal mamatay, mahalaga na anong panawagan mo sa ating mga kasamahan sa Red Cross?
Yes. Siguro po, ang paalala ko sa kanila na dapat alamin nila kung saan yung may pinakamalapit na ospital para kung sakaling magkaroon man sila ng mga heat-related illnesses na kinakailangan na pumunta sa ospital, alam nila kung nasaan yung mga ospital na to. Pangalawa, kung sila po ay aalis, alamin nila, lalo na kung mga, tulad po ng mga alay lakad, alamin nila kung nasaan yung mga first aid station, alamin nila kung merong mga water station sa mga area para lagi po silang hydrated. Lagi silang nakakainom ng tubig at yun nga po, palagi magbaon ng tubig. Okay? Si Lester naman, although ang initial interview sa kanya tungkol sa Semana Santa, dahil volunteer emergency medical services siya, anong yung panawagan sa mga nakapanood sa iyo? Panood at nakapakinig. Sige. So, ang panawagan ko lang po at panawagan po ng safety services po sa lahat po ng volunteers. Una po sa mga volunteers at sa mga nakadeploy po is doble ingat po, lalo na po ngayon tag-init at alam po natin ito po yung mga panahon na ating mga volunteers is eager to help and to protect our Filipino people. So doble ingat din po, hindi lang po tayo ay basta tumutulong, kundi dapat inaalagaan din po natin ang ating mga sarili. And sa mga nakapanood po ngayon, sa mga ating mga civilians, sa mga individual po, magdoble ingat po, lalo na po sa mga bumabiyahe. Wag po natin ipilit kung masama na po ang inyong pakiramdam, wag na po natin ipilit na bumiyahe. Kung alam po natin na dangerous na or alanganin na po sa inyong mga biyahe, wag na po tumuloy. Be safe and alagaan po ang sarili at health po natin sa sarili, isa sa ginto po natin sa buhay. At wag nang tumuloy kung wala namang pera. Nataas ang yes po, yan. gasolina at diesel. Realidad. And of course, si Dr. Adrian Jeremiah Bornilla bilang volunteer doctor, how do you encourage the others who watch na pwede silang mag-volunteer? Go ahead, Dr. Adrian. Ayun po. So sa mga mga manonood po at kapakinig na nais pong magbigay ng kanilang tulong or yung kanilang expertise kung saan mang pong field kayo naroroon po ngayon, maaari po kayong lumapit sa pinakamalapit po ninyong Philippine Red Cross chapter para po magbigay po ng inyong contact details po sa kanila at makapagbigay po kayo ng kahit na naman pong tulong. Hindi naman po required na nasa medical field, hindi po kailangan ikaw ay isang medical graduate or isang allied medical professional para magbigay ng tulong po under the Philippine Red Cross. Ano man pong field, ano man pong educational background po ninyo, ay malaki po ang maaari ninyong maging ambag sa mga serbisyong hatid ng Philippine Red Cross at makapagbigay kalinga po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga panahon po tulad ng Semana Santa po sa ngayon at sa mga iba pa pong pagkakataon. Ako naman bilang kasama dito sa ating interview, yes, ang panawagan ko ay suportahan natin ang safeguard. Kasi at the end of the day, makatutulong sa lahat ng mga chapters itong safeguard na ito kung ito'y susuportahan ng lahat ng chapters, 100 chapters natin, at gagawin natin itong panawagan din dito sa ating kalinga mula hatid ng Red Cross dahil ang tunay na kalinga ay pagsuporta natin sa ating safeguard. Maraming salamat sa inyo and looking forward to meeting you in person in your areas of responsibility and sana ma-meet ko kayo sa Philippine Red Cross. Go ahead, Edison. Opo. Tapos na ako, ewan ko sa'yo. Okay, maraming salamat po, Gov Cora, sa inyong palaging pagpunta at kasama namin dito sa ating programa, sa ating Kalinga Hatid ng Red Cross. Tayo po ay 20 taon na pong sumasahimpapawid. At syempre, isang mainit, kasing init po ng sala nila Sir Sherwin dyan sa Tarlac at kasing sa liwanag ng sikat ng araw dyan sa pwesto ni Dr. Adrian. Yan na po ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. At bago tayo magpaalam, nais po nating pasalamatan ng kanilang mga head, ang manager po ng Safety Services, si Sir Jaylord Abrigado. Magpagaling ka po, sir. Ang manager ng health, si Sir Mark Alvin Abrigo,
At nais nating batiin na nag-birthday po ngayon si Ma'am Criselda Longa, ang manager po ng Disaster Management Services, at kahapon ang chapter administrator po ng Marikina chapter na si Ma'am Jennifer de Guzman. Okay? Susunod na po pagbabalita atin ni Sir Albert Sebastian, kasunod po yan ng programa ni Vance Fernandez. Ito po si Edison Enriquez. 2 minuto bago mag alas 4 ng hapon.